project. Dalawa po ang segment nito. Yung una, yung tinatawag nating generous offering for the building. Kaya nga po, building and builders. It is a generous offering for the builder. Today, in case you forgot, is our Generosity Sundays. Amen? 3 weeks, Generosity Sunday. Ito pong 3-week Generosity Sunday natin mga kapatid is a phase 1 ng ating church building project. Katulad po ng pagpapagawa ng bahay, hindi po siya bigla-bigla, right? Iba nga inaabot ng taon bago matapos ang kanilang bahay. Tama po ba? At pag naglipat ka ng bahay, magbabago ka rin ng gamit. Yung kama minsan, ida-downgrade o i-upgrade mo. Depende sa size ng kama na, o yung size ng kwarto mo. Agree ba kayo mga kapatid? So ganun din tayo, wala yung pinagkaiba. Practicality speaking, katulad ng ibang bahay na nagpapagawa, tayo rin po sa pagpapagawa natin ng bagong church building natin doon sa 6th floor mga kapatid, dadaanin po natin ito sa 2 phase, dalawang stage, para hindi tayo mabigla. Ang phase 1, itinatawag nating 3-week generous offering. For the next 3 weeks, starting today, ulitin ko, for the next 3 weeks, starting today, we will give an opportunity for you to give over and above the tithes and offering. Para po saan ito, Pastor? Para po ito ma-jumpstart yung construction materials natin. Okay, clarify ko lang. Lahat po na naging partners na ng church, lahat nung nag-invest na sa church building, huwag kayong mag-alala kasi lahat nung ibinigay ninyo, gagamitin natin sa down payment, gagamitin natin to secure the contract, gagamitin po natin yan for the down payment, advance rate at yung renovation bond. Pero hindi pwedeng nagpa-down ka lang, wala kang gagawin. We need to start the construction. In order for us to start the construction, we are doing this 3 weeks. Amen? Generous offering that all of us, walang pilitan, pero kung may nilalagay ang Panginoon sa inyo, we will give a generous offering para po ma-jumpstart, makabili tayo ng construction materials para po masimulan ang construction natin dun sa taas. So ang phase 1, bibili tayo ng construction materials para masimulan ang pagpapagawa. Anong gagamitin nating pera doon? Yung generous offering na ibibigay natin dito. And lahat tayo, pati bata, pati online friends, lahat ng hindi ko man kayo kilala o kilala nyo man ako, lahat po tayo I'm giving you an opportunity to participate and involve dito po sa ating Generosity Sundays. Ilan linggo? 3 weeks. Pero is one thing na magpa-construct ka, pero kailangan mong tapusin, right? Pag mas malaki ang lugar natin, mas maraming upuan. Pag mas malaki ang lugar, mas maraming aircon, mas maraming ilaw, mas malaki yung stage, mas maraming gamit na speakers. Hindi ko na-realize yan, Pastor. O nga, no? Well, pinapaalala ko sa inyo ngayon. Kaya nga po papasok tayo sa phase 2 ng building project. Ang phase 2 naman po mga kapatid is masiguro na ang construction tuloy-tuloy. Na hindi siya humihinto every week. Meron tayo at binibigyan tayo ng 2 to 3 months para i-construct yung taas. At sa loob po ng 2 to 3 months, kailangan po ang construction natin maging tuloy-tuloy. Paano natin gagawin ito? Papasok po tayo sa phase 2. Ang phase 2 po, kanina phase 1 ilang weeks? 3 weeks. Ang phase 2 po ay 15 weeks. Amen? Na generous offering na magsisimula sa January. Hindi pa po ito yon. Sa January po mismo. Sa January 5, yung first Sunday of the year, magsisimula po tayo sa generous. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi po lahat tayo kasama dito. Yun lang pong may revelation. Dito sa Generosity Sunday, lahat ini-encourage ko mag-participate. Pero pagdating dito sa phase 2, yung mga nilagyan lang ho ng Lord ng revelation. Ang mga kasama sa phase 2 ay pagpapaganda ng ating hall, yung pagpapagawa ng mas maayos na children's church, pagdadagdag ng mga upuan at mga aircon, paglalagay ng overflow at mother's area, either or, pwedeng magkasama sa una, pero eventually mag-iwalay kasi ina-expect ko mga kapatid, sa vision ko, kahit malaki na ang lugar natin, mag-overflow pa rin tayo by the grace of God. We better get ready. And we are, sa phase 2 rin natin yung construction na ito, yung phase 2, bago natin lipatan, hopefully magkaroon na ng sariling welcome center, ma-upgrade ang sound system, ma-upgrade ang broadcast facility natin para mas marami pang OFW ang maabot natin at mga offices ng ating mga full-time staff. Ang total cost, 3.5 million. Pastor, 3.5 pesos nga, hirap na hirap ako, 3.5 million. Huwag kayong mag-alala. Ulitin ko po, hindi ito sa pilitan, only for those who have a conviction and revelation. Para magawa po natin ito, kailangan bigyan ng opportunity ang lahat. So ang gagawin nun natin, kami po, together with the leadership team of the church, ay naghahanap ng 300 partners. Kasama kayo dyan sa online friends, we are looking for 300 partners para matapos yung construction. Actually, kapag sa ating expansion offering, masimulan natin siya, pwede naman na natin lipatan, basta may aircon lang, basta okay na yun eh. Pero syempre, mas gusto natin na mas ayusin pa natin mga facility natin habang tumatagal. And we need 300 partners, amen, for 15 weeks na magsusuporta po rito. Ano tong 300 partners na ito mga kapatid? Naghahanap po tayo ng 100 partners na magbibigay ng 5,000 pesos for 15 weeks. Ulit, clarify ko lang. Hindi po siya 5,000 every week. Kundi sa loob ng 15 weeks, bubunuin po yung 5,000 pesos. Gusto niyo ng math? Pag minat niyo po yan every Sunday, 330 pesos. Every Sunday.
100 partners that will support 5,000. We are also looking forward, do you value this church? Do you love this church? We are also looking forward for 100 partners na magsusupport naman ng 10,000 pesos divided into 15 weeks. Pwede ko bang biglain yan, Pastor? Pwede nyo biglain. Gusto nyo isang bagsak? No problem. Kung gusto nyo 1,000 every week, no problem. Gusto nyo, basta sa loob po ng 15 weeks, we have to endure, kung ikaw ay partner, 10,000 pesos. Or yung third option is we are looking for another 100 partners that will give, over and above, ng 20,000 pesos divided into 15 weeks, which is every week 1,350. Now, Pastor, may options bang available kasi masyadong mababa yung 20,000? Parang gusto mo 100,000. No problem. Kung may option o kayong nilalagay ang Panginoon sa inyong puso, halimbawa man ngayon, walang conviction sa inyo, parang hindi ko kaya magbigay, pero pagdating ng mga late January, biglang nagkaroon kayo ng blessing, pwede yan. Amen? Anytime, within the duration, mga kapatid, we are looking for these partners that will support the ministry. So, options lang ito, pero hindi para sa lahat. Only for those na may conviction. Ulitin ko, 300 partners, 100 para sa 5,000, 100 para sa 10,000, 100 para sa 20. Pastor, hindi ko kaya yung 5,000, pwede bang mas bababa? Pwede rin po. As long as yun ang nilalagay ng Panginoon sa ating puso. Pero kapag na-fill po natin itong 300 slots, ang total po nito, 3.5 million. Problem solved. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay. Clarify. I know I am overtiming. Clarify. I'm overtiming? I know papahirapan kayo. Anyway, sa ating generous building project, phase 1, 3 weeks, generous Sundays, every week, starting today. Kung kayo po, next week, nabigay nyo na lahat ngayon, huwag kayong ma-feel guilty o ma-feel na nakakaya naman, baka husgan ako. No problem. Alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. Amen? Gusto nyo hulog kayo sobra walang laman? No problem. Walang uhusga sa inyo dyan. Wala pong problema. Ako, ang sinasabi ko kung ano nilagay ng Panginoon. Phase 1, 3 weeks. Phase 2, sa January mag-i-start. Kung tingin nyo, nakapagbigay kayo ngayon, di pa kayo makapag-decide sa phase 2, pero ngayon, decided kayo magbigay, no problem. Pagpasok ng January, parang feeling mo, parang gusto ko mag-support sa phase 2. No problem. Doon ka mag-decide, no problem. Every week, nandyan po yung booth natin ng Building Builders Partner. Anytime nalagyan kayo ng Lord ng conviction to support, you can do it. Amen? Pero anin mo ang building na walang builders. Kaya nga siya building and builders project. That's why I'm giving you an opportunity as well, mga kapatid. As I've said, feed those who feed you, support those who support you, and pray for those who pray for you. As of this moment, meron ho tayong 8 staff sa church na nagtatrabaho po at least 50 hours to 60 hours a week. Lagi pong OT yan, pero walang bayad. Amen? Inaabot po yan, kagabi lang inaabot sila ng alas 3 ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw because they wanted to advance the kingdom of God and really work hard. Together with this 8 staff is our 120 volunteers na nagsiserve sa 600 plus members ng ating simbahan. Plus 25 guests every week on average. By the grace of God. We have a building, but if we don't take care of the builders, it's nothing. That's why it's not compulsory, but I'm giving an option to support the builders of this church that gave up everything, their career, everything. Kapatid, heart to heart na lang ha. Magiging totoo na lang ako, hindi na English, totoo na to. Alagaan naman natin mga staff natin, pwede ba? Totohanan na, diretsahan na. Alagaan natin. Paano natin gagawin ito? Alam niyo po, para masupport lang natin ang allowance nila every month, di ko alam kung saan kamay ng Diyos kinuha. Left or right, di ko alam kung saan kamay. Pero 80,000 a month, pero buong taon hindi na nila ang kanilang allowance. 80,000 a month. Hindi tayo ready nga dyan eh. Pero may mga secret partners tayo nag-support. But I'm giving an opportunity to everybody to support the staff. Kasama po ako sa staff ng church. Amen? Ang allowance po namin, ang kinabubuhay namin ni Jenny, dito namin kinukuha sa allowances na ito. I'm just being practical and true and honest. Amen? Pwede ba alagaan natin naman? Huwag nyo na ako sama, kahit sila na lang. Amen? Alagaan natin ang mga staff ng church natin. Paano natin ito gagawin? Okay? We are looking for 50 partners. Aside sa 300, 50 partners that will support 1,000 each month para lang po masuffice yung kanilang allowances. Amen? 1,000 each month. Amen? So, Pastor, gusto ko yan, Pastor. Gusto ko supportan ng mga staff natin. Pero gusto ko rin supportahan yung generous offering sa building. Pwede bang pareho? Pwede. Again, is your conviction. If God is telling you na maging partner sa phase 2 na 5,000 for 15 weeks, and then after that, saka kayo magsusupport sa builders, no problem. It's your preference, it's your choice. But this project, Building in Builders, ino-open ko lang po sa inyo because I want you all to give an opportunity to advance the kingdom of God and help us through the building and through the builders. Tulungan po natin na mapuno natin ang langit for the glory of God. So,
without further ado, bago tayo magtapos, ang generous offering phase 1 magi-start today. We will give our generous offering voluntarily. Don't like it. I know I will not receive many amens. And I understand, maraming pastor na abuso ang preaching about money, but we have to talk about money. Show me the money. Sabi mo sa katabi mo, lalo ko asawa mo yan, show me the money. Well, disclaimer lang, hindi ako narito para i-discuss sa inyo ang 7 ways how to get rich. Hindi tayo narito para pag-usapan 9 ways to succeed in life. Hindi ako nandito para i-discuss sa inyo kung paano dapat mag-invest sa stock market. Hindi ako nandito para turuan kayo mag-budget, mag-save. Hindi ako nandito. Hindi ako financial advisor at lalong-lalo na pong hindi ako financial guru. But we have to address this question. Why should I give my money to church? We should address that question. Why should I give my money to church? Yung mga online friends natin, hindi nyo lang po alam kung gaano katahimik dito. But in case nasan man kayo ngayon live, nasan man kayong parte ng mundo ngayon, we are all going to answer the question, why should I give my money to church? Why should I give my money to church? Why should I give my money to church? In case hindi kayo nagbibilang, pang-anim na po ito, representing 6-year anniversary ng church na ito. Why should I give my money to church? Good question, Pastor. No, wrong question. That's not a good question. It's a wrong question. Bakit wrong? Why should I give my... It's not your money. It's not your money. Wrong question because it's not your money. It's God's money entrusted to you. So kung tatanungin natin, why should I give my money? Wrong question. Not a good question. Because it's not your money. Pangalawa, it's wrong question again. Because you're not giving it to the church. You're giving it to the Lord. So two wrongs in one question. It's not a good question. Amen? So if you're asking, why should I give my money, not your money, to the church, not to the church, to the Lord. We are not giving to church. We are giving to the Lord. I wish we have time to talk about that theologically. But we are not giving to church, to your pastor, to missionaries, to advance the kingdom of God lang. No. We are giving it to God. And it's not your money. So I think the better question is, kung si Lord ang nagbigay, ba't kailangan ibalik? Yun yung mas magandang tanong. Di ba? Kung ang Diyos ang nagbigay, teka, kung ibabalik ko, kailangan ba ng pera ng Diyos? Yun yung mas magandang tanong. Yun yung mas magandang sagutin. That is a good question. And praise the Lord, you came to church kahit walang elevator. So let's answer the question. If God gave it to me, bakit kailangan ko ibalik sa Panginoon? Kailangan ba ng Diyos ang pera? I believe to answer that question, you have to be reminded, number 1, when you give, you honor God. You honor God when you give. Sabi mo nga sa katabi mo, you honor God when you give. Now question, sabi ng Bible, it's better to give than to receive. Pag Christmas, parang mahirap yung paniwalaan. Kasi kapag Christmas, it's better to receive. And by the way, in case nakalimutan ninyo, ako po bilang pastor ninyo, all year round po akong tumatanggap ng regalo. Hindi nyo po kailangang antayin magpasko. No, ayaw nyo na mag-amen guys. They don't say amen here. Wala na, it's over. It's too late. Ang sabi ng Bible, it's more blessed to give than to receive. Now, without raising your hands, how many among you nakatanggap ng blessing mula sa Diyos? Come on, without raising your hands, just say amen. Ilan sa inyo, kahit anong blessing, nakatanggap kayo ng anumang blessing mula sa... And in case hindi ka mag-amen ngayon, let me remind you, yung oxygen na hinihinga mo, blessing yan. Yung damit na suot mo, nakapagpariban ka ngayong Christmas, blessing yan. We all receive, right? Is it safe to assume that we all receive a blessing to God? I receive a blessing to God. You receive a blessing to God. And when we give to God, we give because God gives. Kaya lang tayo nakakapagbigay sa Diyos kasi ang Diyos ang unang nagbigay sa atin.
Kaya lang tayo nakakapagmahal sa Diyos kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa bawat isa sa atin. But every time na ikaw ay magbibigay sa ating Panginoon, every time na ikaw ay magbibigay to advance the kingdom of God, every time na mag-i-invest ka to advance the kingdom of God, kapag ikaw ay nagbibigay sa ating Panginoon, nire-recognize mo na may mas higher authority kesa sa iyo. Pangalawa, every time you give to the Lord, you are always reminded and you recognize that there is a God who is worthy of honor and trust. So when you give to God, you honor Him. More than your attendance in church, more than your 6 hours prayer every day. 6 seconds lang, Pastor. More than you're reading the Bible, when you give, you honor God. And giving to God is a reflection of your heart. Because giving is not a money issue. Giving is a heart issue. Sabi mo nga sa katabi mo, check your heart. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Hindi sinasabi dito na hindi mo pwedeng pagsabayan. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, imposible na meron kang dalawang Diyos. Kasi ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 24, either you will hate the other or love the other. Either you will be devoted to one or hate the other. Either you will love God or money, but you cannot serve both God. And interesting, isn't it? Hindi sinabing God and parents. Hindi sinabing God and spouse. Hindi sinabing God and house. Hindi sinabing God and job. Kasi I believe, ang pinakamatinding competitor ng Diyos sa buhay mo, pera. Hindi trabaho. Kaya ka nga nagtatrabaho para Kaya ka nga pumipila ng mahaba sa loto para pera. Gusto mo, money, money, money. Show me the money. Kaya ang game show, pag may pera, ay pinipilahan. Ang game show na prayer lang ang premyo, wala pumipila dyan. Right? But we want, show me the money, show me the money. Kaya tingnan mo mga Pilipino, lokong-loko sa loto. Taya sa loto. Pag umabot na naman ng 100 milyon, pila tayo dyan. Maugulat ang mga kasama mo pa sa Gia Kamanaban, andyan din. Pumipila pa dyan. Bakit, Pastor? Instant pera yan eh. Gusto mo magkaroon ng pera? No, my friend, think about this. Pinupursu mo ang pera, either you will chase money or God. But you cannot chase both. Think about it. Think about it, ha? Kaya ka tumataya sa loto kasi gusto mo yung 100 million. Pero ano mo yung 100 million? Papel lang yun eh. Ang gusto mo talaga yung mabibili ng papel na yun. Ano mabibili ng papel? Kotse. Ano mabibili ng papel? Bahay. Ano mabibili ng papel? Yung magandang kama. Pero ano mo yung kama pag namatay ka? Hindi naman talaga kama habol mo. Yung comfort na mabibigay ng kama. Yung protection na mabibigay ng bahay. Yun talaga gusto mo, hindi talaga loto, hindi talaga pera. Ang gusto mo comfort. Ang gusto mo peace. Ba't di ka na dumiretso sa Diyos, humingi ka ng peace, libre pa? Ba't di ka na humingi ng comfort sa Panginoon, libre pa? Kaysa pipila-pila tayo doon. Kaya nga sabi, you cannot serve two masters. Now, let me paraphrase. Let me just remind you. Money is not wrong. Earning money is not wrong. But remember this. Having cash is not building wealth. Let that sink in for a while. Having cash is not building wealth. Hindi porke maraming pera, mayaman. Abundance is subjective. Maraming pera, pero mahirap. Meron niya sa inyo, may milyon kayo sa bangko eh. Pero tingin niyo sa sarili niyo, mahirap pa din. Pero meron dito, 20 pesos lang ang laman ng bulsa. Pero tingin niya mayaman siya. So tell me, ano talaga ang totoong mayaman? Yung may pera o wala? Subjective yan. It depends on your thinking. It depends on your perspective. If you are grateful, kahit 20 pesos lang pera mo, you're rich. It is about what you are doing with what you have. Again, it's all about what we do with what we have that will speak volume to our character. Tingnan nyo to, makikilala mo talaga ang isang tao pagdating sa pera. Marami magkaibigan, nagkatraiduran dahil sa pera. Nagkaonsehan dahil sa pera. Marami mag-asawa, nag-divorce. At wala namang divorce sa Pilipinas, nag-divorce yun. Because of money. Maraming churches bumagsak because of money. Maraming pastor bumagsak because of money. Because money is a great servant, but it is a terrible master.
You cannot serve money. You need money to serve you. And thinking natin, I should work hard for money. No. You should let the money work for you. You do it the other way. Amen? That's stewardship. Amen. What you do with what you have will speak volume of who you are. At kapag kuripot ang puso mo, hindi mo marerepresent ang generous na Diyos. So if you believe that God is generous and you are stingy, doesn't make sense, isn't it? A stingy heart cannot represent a generous God. Alam niyo, napaka-powerful ng pera. It can reveal who you are, it can disclose who you are, it can shape who you are. Interesting. And either you will chase money or God, but you cannot have both ways. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters. Kaya sabi ni Lord, kung gusto mong sundin ang pera, okay, fine, go ahead. But what good is it that you gain the whole world but forfeited your soul? Sabi ng Panginoon, anong silbi na meron ka ng lahat ng bagay, nabibi mo lahat ng gusto mong bilhin, pero malungkot ka, pero wala kang kapayapaan. Ang lambot ng kama mo, hindi ka makatulog. Yung iba, walang kama, nakakatulog. Kung mabibili lang sa sari-sari store yung tulog, mag-hoard kayo niyan. Mag-iimba kayo niyan sa bodega kahit wala naman kayo bodega. Ko-convert nyo sana ito, maging bodega ka. Why? Amen. Hindi guarantee na may pera ka, payapa ka. Hindi guarantee na meron tayong 6 digits o 7 digits sa bank account natin, secure ang ating future. No. Pag nahak nga lang yan, kahit alam mo ibabalik ng bangko, malungkot ka. Amen. The numbers on the screen is robbing your peace. Amen. Because we are looking, we are chasing, we are enslaved in money. Are you glad you came to church today? Yes, because you have to be reminded, life is not about money. We need money. We need money. But life is not about money. You want to follow the principles of this world? Okay, fine. Sabi ng Lord, okay, fine. Go ahead. I will step back. Go ahead. Do your job. Do what you can. Amen? God will never compete with money. He will never do that. He will allow you to be in the situation. Gusto mong sundin ang sistema ng mundo na magpakahirap ka para magkaroon ka ng pera para lang mabili mo yung mga bagay na gusto mong bilhin para ma-impress yung mga taong hindi mo naman gusto? Sige. Go ahead. Pero kapag pumunta ka at napunta ka sa sitwasyon kung saan kahit pera mo wala nang magagawa, pag nagkaroon ka ng sakit na kahit pera mo hindi kayang gamutin, at pag nagkaroon ka ng kalungkutan na kahit pera mo hindi ka kayang pasayahin, at pagkaroon ka ng troubled heart na kahit pera mo hindi kayang ayusin, you will start to realize that life is not just about money. You need God. And when you give, it's an act of saying, Lord, I honor you. I choose you. I choose you to be my God. Sabi mo sa katabi mo, you need money. Money can solve a lot of problems, but life is not just about money. When you give, you honor God. Number 2, you give to what you value. You give to what, anumang bagay na pinapahalagaan mo, binibigyan mo. Kapag ang asawa mo pinapahalagaan mo, binibigyan mo. Kapag nililigaw mo, pinapahalagaan mo, binibigyan mo yan. Kapag ang simbahang mahal mo, binibigyan mo. Kapag ang mga kaibigan mo mahal mo, nililibre mo. Kahit na lagi na lang ikaw nililibre. At kahit mababagal magbubunot ng pera yung mga kasama mo, sige na ako na nga. Why? You love the person. You love your friends. Marami nakaka-relate. Kayo ba nilibre o nanlibre? Di ko alam. Sabi mo nga sa katabi mo, libre mo naman ako minsan. Minsan lang. But you give to what you value. Ano mang pinag-ahalagaan mo, nag-i-invest ka dyan. Gusto mong maging maayos ang health mo, nag-i-invest ka. Bumibili ka ng vitamins. Right? Bumibili kasi, binavalue mo eh. Binavalue mo ang edukasyon ng mga anak mo, kahit na hirap ka, pina-private school mo. You value it. So you give to what you value. Kaya nga sabi ng verse 11, you finish what you started. Lahayaan nyo na yung eagerness sa puso nyo ay maipakita sa giving. In other words, kung passionate ka talaga, asan na ebidensya? Ba't di ko makita? Parang, mahal mo ako? Ba't kasi binibigay mo? Mahal mo ako, wala kang oras. May kausap na naman ba ako ngayon? Lagi na lang balinggo-linggo may kausap ako, pinatatapakan na naman ako. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman ang subject ngayon. Linggo-linggo na lang yan. Mahal na mahal niya na itong series na to. Because when you love the person, you give to that person because you value that person. And by the way, yung regalong binibigay mo sa minamahal mo,
Hindi mo basta binibigay sa mahal mo yung mga binibigay mo lang sa iba. Pag best friend mo, iba sa friend mo. Sa Facebook mo, like, pwede na. Try mo yung gawin sa actual. Sa regalo ko sa Pasko, nilike ko na post mo, hindi pa ba masaya doon? No. You give to what you value. Do you value your relationship? Why are you not giving? Ba't para ikaw lang lagi demand sa asawa mo? May kausap na naman talaga ako. If you love your wife, you give to your wife. If you love your husband, you give to your husband because you give to what you value. Eager ka pala eh. Ipakita mo sa giving. Passionate ka pala eh. Asan ang ebidensya? Does this church mean to you? Mahalaga po ba ang simbahang ito sa inyo? Na huwag na kayo magtaas ng kamay, daanin nyo na lang sa lakas ng sigaw. Sino sa inyo natulungan kayo ng simbahang ito? Sino sa inyo, kahit nasa bahay po kayo, sumigaw po kayo ha? Sino sa inyo, ang dahil sa simbahang ito, nakilala nyo ang ating Panginoon? Napaglingkuran ba kayo ng mga pastor ng simbahang ito? Napaglingkuran ba kayo ng mga staff and volunteers ng simbahang ito? Then I advise you, you give to what you value. Kung pinakain ka, pakainin mo. Kung sinuportahan ka, suportahan mo. Kung pinag-pray ka, ipag-pray mo din. You give to what you value. Buti pa nga sa gym, nagpapamember ka, hindi ka naman nag-gym. 1 year pa yung gym mo. Pero sa isang taon, 5 beses ka lang pumunta. May kasama ka pa nun. Kasi kung wala kang kasama, wala eh. Pero napansin niyo ba yung mga gym membership? Kahit, wala makarelate dito ha. No, hindi tayo makarelate ha, hindi tayo nag-gym ano. Kung meron kayong gym membership, tignan niyo to ha, kahit na one year contract yan, pag huminto ka ng pagbabayad, they will cancel your membership. Okay, pababawin ko nga. Try nyo wag magbayad ng kuryente. Ano mangyayari? Putol. Try nyo wag magbayad ng internet. Putol? Disconnected. Try nyo wag magbayad ng cable. Tapos pagpuputulan ng luhuran nyo, wag po, putol pa rin. Wala ka magagawa. Kahit magmakaawa ka, kahit bigyan mo pa ng hopya, yun ang mamutol. Putol yan. Pwede po ba next month na? Putol. Why? Hindi ka nakapagbayad, putol ang membership mo sa gym. Hindi ka nakapag-support. Try nyo yung plan nyo sa cellphone, huwag kayong magbayad. Walang paapaalam, puputulin yan. Hindi makikiusap ang Globe sa'yo. Please naman magbayad ka na. Kasi ayoko naman putulan ka. Hindi makikiusap yan. Bigla na lang mapuputol. At ikaw ang tatawag, gali ka pa niyan. Ba't yun na naman pinutol? Hindi ka nagbayad eh. Right. Hindi sila nagpapaalam. Ang miracle, pag di ka nakapagbayad, I think 1 month, 2 months, putol ka dyan. Ang credit card niya, mahuli ka lang ng bayad, may penalty. Yung mga mortgage nyo sa bahay, yung mortgage ninyo sa mga sasakyan, pag hindi kayo nagbayad on time, ano mangyayari? Penalty. Try kaya natin sa church, no? So may membership fee, tapos pagka hindi ka nakapagbayad, cancel ang membership. For the sake of discernment, pagpasok mo, may papakita kang ID kila pa June. Tapos ano mo yun, may key fob ka, key fob. Okay? Isuswipe mo, denied. Gusto ko mag-church, denied. Di pa po kayo nakapagbayad ng juice. Alam nyo, ito lang yung organization, yung cable puputulan ka, kuryente po, ito lang yung organization na kahit di ka magbayad, tanggap ka pa din. Yung miracle, pinapayaman nyo. Kay cable, pinapayaman nyo. Pero ang simbahan, kinukuhanan lang. Ayaw suportahan. Point is, do you value this church? I'm not begging you, but you should give to those whom you valued. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing hindi nyo pinapahalagahan. Sobrang nga pagpapahalaga nyo kahit walang elevator. Dito kayo eh. Hingal na hingal pa yan. Kanta na kagad. I know, you never will. Hingal na hingal ka pa. You can do all things. Wow, it's me, Lord. You're talking to me. Binavalue mo nga, kaya nga nandito ka eh. Kahit nga malaki ang possibility na sa ibang service eh, mapunta ka sa overflow area, umating ka pa rin. Ang hirap mag-parking pag may sasakyan ka. Pero nandito ka pa rin. Binavalue mo naman talaga eh. Right? Hindi ko sinasabing hindi. Hindi ko sinasabing hindi natin pinapahalagahan. Pero ang point ko is this. Ang gym ba, na nagbabayad ka ng membership, may naging epekto ba sa buhay mo? Huwag namang husgahan. Meron naman. Meron naman. Pero ikumpara mo yung nagawa ng gym sa'yo sa nagawa ng simbahang ito sa buhay mo.
Fair ba yung support na ipinapakita natin doon? Yung iba nga sa atin hindi pa patay, bumibili na kayong kabaong. Sino sa inyo hindi pa patay? Mahirap lang pag anak ka, bibila mo yung nanay mo, Nay, gusto ko magplano para sa future mo. Ako parang awkward lang, di ba? Kaya ngayon ang tawag natin life plan. Saint Peter. Yan. Pero ang reality niyan, bumibili ka na ng kabaong, hindi pa siya patay. Tapos sino sa inyo nakabili na ng kabaong, hindi pa patay? Biruin mo ha, bumibili ka ng kabaong, hindi ka pa patay. Pero yung simbahan na tumulong sa'yo para mapunta ka ng langit, walang investment. Kahit may kabaong ka, hindi ka Kristyano, walang langit. Sige, kumpara nyo yan. Makapagdebate kayo. It's unfair. I'm not begging you. And I've never begged you for money. Kung gusto mo yung pera mo sa'yo na, no problem, sa'yo na yan. But what I'm trying to say is this, it is a principle in life. Kapag pinapahalagaan mo, kapag binavalue mo, binibigyan mo. Yun yung tinuturo natin dito. Yun yung prinsipyo na tinuturo sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang, mas matalas ka pa nga pumunta sa church kaysa sa gym mo eh. Pero yung gym mo, ang tindi ng membership. Dito nga, walang membership eh. Membership class na nga lang na libre, ayaw pa atinan eh. Libre na yun ha. But unfortunately, ibang church to, hindi kayo to. Yung mga nanonood to, kayo to. Joke lang po ha. Amen? Hindi natin sinusuportahan yung church na tumulong para pakainin ang ating mga spirito. Ang doktor, pag chinek up ka, may bayad. Hindi ko sinasabi magbayad kayo sa simbahan. Pero minsan yung mga leader na pinagpala ka, wala, PY, pastor. Utangan pa yan. Amen? It's not fair. This church, I believe, I think it's safe to assume, natulungan ka ng simbahang ito. And I say this with all humility and grace. This church is helping thousands of people every single weekend. And glory to God for all of that. Tinulungan tayo. Tinulungan ako. Ano na eh? Yung ang lakas ng loob nating, birthday mo ah. Ano, ganun-ganun na lang yon. Diba? Kung sabihin kaya natin yun, tinulungan ka ng church? Ano, ganun na lang yon. No? Amen? Again, hindi tayo namamalimos, kapatid. I'm just showing you a principle. Do you value your spouse? Give to your spouse. Do you value your friends? Give to your friends. Do you value your gym membership? You give to it. Number 1, when you give, you honor God. Number 2, you give to what you value. And number 3, your generosity made this ministry possible. Now, I'm talking to you. Kasi ang sabi nung verse 13, ang sabi ni Paul, I only mean that there should have equality. Ang sabi ni Paul sa verse 14, ngayon marami ka, tulungan mo yung konti, para pag ikaw na ang nagkonti, yung marami naman, tutulong din sa'yo. Para lahat, pantay-pantay. Na yung susunod na sasabihin ko, applicable lang sa inyo, hindi kasama yung online dito eh. Yung itong statement na to. Pero malamang ikalungkot po ninyo ito. Kapag binigyan po kayo ng ushers, ng envelope, huwag niyong tanggihan. Yung, tayo sinopering ko, yoko. Ano ba ginawa sa'yo ng usher? Hindi ka nililimusan niya, binibigyan ka ng opportunity. Kung ayaw mo, hindi ka mapipilitin eh. Hindi ka naman habulin. Hindi ka habulin yan. Attitude kasi sa... Okay, ito ang mas malalim na dahilan bakit. Pag binibigyan ka ng envelope ng usher, huwag mong tanggihan. Bakit? Nakarating sa'yo ang mabuting balita kasi yung nauna sa'yo nagbigay. Si Mami Lilia nandito, si Tita Rosario nandito, at marami pa kanina, ang dami nating elders na nandito. Kung hindi nagbigay itong mga taong ito noon, wala tayo lahat dito. Kung tinanggihan din nila yung envelope, wala. Hindi kayo makakilala sa Panginoon. God knows kung paano, pero hindi sa pamagitan ng simbahang ito. Amen? And every time na tinatanggihan natin ang opportunity to invest in the kingdom of God, we are saying that the next generation doesn't deserve to hear the gospel. But when we give sacrificially, but when we give painfully, for the benefit of other people, in essence, para ka na rin nagpipreach ng gospel. Bakit? You are preaching the gospel message. Sacrifice.
If you're sacrificing, you are preaching the gospel. Listen to me. Ang gospel, ang good news na si Jesus namatay, nilibing at muling nabuhay. Kaya nakarating sa atin ngayon kasi may nag-sacrifice. Kaya nakarating kasi may nag-invest. Kaya nakarating kasi may sumunod. Kaya po tayo napagpapala sa pamamagitan ng mga preachings, ng mga worship songs. Kaya tayo may mikropono at may kuryente because somebody obeyed and sacrificed faithfully so that the kingdom of God will advance. Kaya po tayo may online streaming because somebody gave, somebody obeyed. Kaya tayo may Facebook live service, may YouTube, may Spotify because somebody in this church, you guys have been generous enough na wag lang sarilinin yung blessing but to share it to others so that other people will come to know Jesus Christ as well. Oh, remember the expansion offering that we made a few months ago? Maraming member ng church natin, kaya kayo nakakilala dahil sa expansion offering na yun. Remember everything that this church have invested for the past 6 years. Because of their generosity, wala man sila na ngayon dito, nandito man sila ngayon, existing pa rin, nagpunta man sila ng ibang bansa, pero nag-invest po sila para mapunta tayo kung saan man meron tayo. This ministry exists and made possible because of the generosity of those people who are faithful in giving. So when I say na tayo po ay lilipat sa 6th floor sa January 2020, at papalitan natin yung address natin na hindi na 5th floor, Araneta Square Mall, at magiging 6th floor, actually buong mall, Araneta Square Mall. Marinig kaya ng Araneta itong sinasabi ko? Amen? Tinatawanan niyo ako ngayon ha? Tingnan natin. Amen? God is alive. God is good. Amen? What I'm trying to say is this. We are not just building buildings. We are building lives. It's the life that matters. It's the life after this life that matters. That we are investing in the next generation para marami pang makakilala sa ating Panginoon. And because you work hard, because you invested in this ministry, God can work through the life of other people. Marami pong leaders kumakain sa pamamagitan ng simbahang ito. I mean spiritually. They are being fed through this ministry. There are a lot of pastors reaching out to me that this is their feeding ground. Ginagamit ng Lord ang ministry natin para pakainin yung mga pastor na kailangan din ng pagkain. Amen? Because you are generous. Somebody right now, I don't know what time is it, but somebody right now in other parts of the world are being impacted by this ministry. Kaya tayo may camera because of your generosity. Kaya tayo may live streaming because of your generosity. It's your generosity that made this ministry possible. Because of your generosity, we are able to reach at least 50,000 people every single. That's not a joke. I know it's small pagdating sa online world. I know it's small pagdating sa social media, but 50,000 people every single weekend at least ang nare-reach ng ministry na ito for the glory of God. And, of course, some of you are not believing me. So, inimbitahan natin yung ilan sa mga tao from different countries na magbigay ng testimony. For the next 3 weeks, magpapakita ko sa inyo ng mga tao. Gusto ko makita nyo sila face to face. Mga taong hindi natin kilala personally, ako mismo hindi ko sila kilala. Pero nagkaroon po ng impact ang generosity nyo sa buhay nila. Meron papakita ko sa inyong 4 representing at least 40,000 people na nare-reach natin. Sa susunod, meron ulit akong papakita sa inyo just to show you na may mga tunay na tao na naaapektuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ninyo. Because of your generosity, umaabot sa Saudi Arabia, sa Middle East, umaabot sa Singapore, sa Asia, sa Europe, sa London, umaabot sa ibang bansa because you are generous. This ministry have impacted the OFWs all over the world. Panoorin po ninyo ito. Po si Jonathan Mayakyak ng OFW po dito po sa Jeddah. Bali, nagpapasalamat po ako and I'm so very blessed po na nakakapakinig po ng mga live na gawain po ng ating Panginoon sa buhay po ni Pastor Stephen. Live niyo po sa FB ang ginagamit ng Lord na maging kalakasan po ng aming spiritual dito po sa ibang bansa na hindi man po kami nakakalabas. Di po lahat ng mga kagaya po namin OFW ay nakakapakinig. Pastor, maraming po salamat sa inyo, sa buhay ninyo. Maraming po salamat. At tunay nga po na ang pagpapala ng Panginoon ang siyang patuloy na
hallelujah, na ibuhos sa inyo ng Diyos sa buong pamilya at sa lahat po ng mga ginagamit, sa mga song leaders, sa mga musician. Lahat po kayo ay patuloy po pagpalain ng ating Panginoon. Good day po sa family Gia Kamanaba. Ako po pala si Alfredo. Ako po ay isang OFW na nakabase dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Marami na po ako napanood na video. Ang isa pa po nag-impact sa akin is fight for your family. So sabi nga niya, masarap siguro nakataas ang kamay mo at nagpupuri kasama mo ang iyong magulang, ang mga kapatid, mga pinsan. So hindi lang po yung mga katrabaho, yung buhay ko po ay hindi po ganun ka-straight nung ako po ay nasa Pilipinas. Ako po ay talagang gusto kong magbago at gusto kong iparating din sa aking pamilya ang magandang mensahe ng Panginoon dahil po sa gawain ng Gia Kamanaba. Gusto ko po maka-attend pag ako po ay nakauwi na Pilipinas. Umaasa po ako na tayo po ay makikita-kita pag uwi ko dyan sa Pilipinas at isasama ko po ang aking mag-iina. Lahat ako po si Feli, taga Mindanao at ako po ay nagtatrabaho dito sa Singapore. Dahil po sa kanilang live streaming kada linggo at ang kanilang online posting po na aking napapanood sa Jesus is Alive at kay Pastor Stephen po, nawibigyan pa po kayo ng lakas at matibay na pananalig sa Panginoon. Sana'y yung ibang Pilipino po na tulad ko na nasa ibang bansa ay maabot po ninyo. Napakalaking pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay ko from glory to glory. Sa pamamagitan po yun ng mga preaching ni Pastor Stephen sa Facebook, sa Spotify podcast, saka dun po sa live stream nila every Sunday. So it really helps me and inspired me to grow more spiritually and to get closer to Jesus Christ. Kasi nga po, para sa aming malalayo dyan sa Pilipinas, kailangan po namin ng mga makakatulong sa amin spiritually for us to be always connected to Jesus Christ. So, simula po noon, I decided to take God seriously in my life. Kaya palagi na po ako nanonood ng live stream nila every Sunday, tsaka nakikinig dun sa Spotify podcast. And I feel so blessed and thankful and grateful. God bless you more, Gia. Jesus is alive, CMNV. I hope you inspired more people and touched more people's lives. God bless you more and maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. All glory to God. By the way, kahit isa sa mga taong to hindi ko po kilala personally. But thank the Lord, because of your generosity, we are able to reach these people. You are impacting the OFWs all around the world. Salamat sa generosity ninyo. But before I close, I just want to commend more your generosity. 6 years ago, when we started na makalipat dito, we are on a way deficit. Because yung pinanggalingan natin is much smaller ang rent, much smaller ang kuryente and all of that. Yung tithes and offering natin back then, yung envelope na brown, kung saan nilalagay natin ating tithes and offering, is not enough to sustain our weekly operations. Yung operations pa lang natin every week hindi kayang i-sustain. At dahil po hindi tayo makapag-sustain ng ating weekly operation, nagkaroon po tayo ng utang na mahigit 200,000 pesos. Because wala tayong choice. We have to expand, we have to grow. But because of the generosity of the faithful givers in this church, I'm talking to you. I'm sharing this to inform you that your generosity reach a lot of people. For the past 6 years, dahil generous kayo, na maging faithful sa inyong tithes and offering, nakapag-survive po tayo, and we keep on growing by the grace of God. From 90 people, we have grown to more than 600 people by the grace of God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Yung pledges natin, yung white envelope na maliit, naalala nyo pa po ba yun? Last week, ang huli noon eh. Yung white envelope na maliit, malaking naging tulong po yun para masustain ang growth and operation ng ating simbahan. Kasi yung ating operations po, yung sa brown envelope natin is there for us to operate week in and week out. But if we want to grow, we have to invest, amen, for the future generation. But by the grace of God, mga kapatid, amen, sa pamagitan ng tulong at generosity ng mga faithful givers ng simbahang ito, sa tulong na ating Panginoon, hindi na lang tayo ngayon nagsusurvive. We are thriving by the grace of God. We are growing by the grace of God. I can tell you, proud and loud, we can now sustain our operations weekly without deficit. Without deficit. Kaya na po natin na i-sustain ang renta, kuryente. Actually, matagal na itong nangyayari, pero ngayon ko lang po i-inform kayo. Pero matagal na pong kayang tumayo sa sariling paa sa pamamagitan lang ng ating tithes and offering ang ating mga operations by the grace of God.
Hindi, huwag kayong mag-alala na one day pupunta kayong walang kuryente kasi nababayaran natin ang kuryente natin. Huwag kayong matatakot na one day biglang may kandado ang pinto kasi may pambayad tayo ng renta natin because of the generous giver. Ang mga volunteers natin kahit isang beses lang kumakain pero napapakain naman sila by the grace of God. May mga events tayo na na-host natin at nagagawa naman natin ang mga bagay nito by the grace of God. But I have a good news for you. Unang good news para sa bawat isa sa atin, nung lang pong November 30, nabayaran na po natin ang lahat ng deficit natin, a total of halos 200,000. You don't know that it is happening in the background, pero habang nagbibigay kayo, you don't hear me na inopen ko sa inyo to, pero habang na tayo ay nagiging faithful sa pagbibigay, nababayaran po natin unti-unti lahat ng mga deficit natin ito. Meron pa po tayong existing loans, okay, para sa mga upgrades natin, pero lahat po yan legitimate at lahat na po yan ay manageable. Wala tayong takot na sabihin na ang lahat po ng yan ay kaya nating bayaran na by the grace of God. Amen. Praise the Lord. Come on. And because you started to obey the Lord through your tithes and offering, I have an announcement to you. Another good news. Hindi ko alam kung good news o bad news. Pero another announcement, yung white envelope po natin na pledge, formally, simula ngayong araw, tinatanggal na po natin siya kasi kaya na pong isustain ang operations natin ng ating brown envelope pa lang, by the grace of God. Palapakan natin ang ating Panginoon. So wala na po kayo munang makikitang pledge white envelope sa mga susunod na taon. Hopefully. Yan, hindi ako nagsalita ng tapos ha. Hopefully. Bakit? I'll be perfectly transparent and honest with you. To be honest with you, challenging po ang sistema ng tithes and offering financial report natin sa Central. Pero kahit challenging siya mga kapatid, we keep on getting out of our boats and we keep on stepping out our faith and believe for something bigger. Bigger. Larger. Bigger. Assure pastor, kung ayoko lang ng stress, pwede na tayo huminto dito. Bakit? Ba't pa tayo mag-a-aspire for bigger? Kaya naman na natin magbayad Kaya naman natin makasustain. Nakakain naman na ang mga volunteers. Okay na yun. But no, it is not in our DNA to stop growing. It is in our DNA to keep on advancing the kingdom of God. That's why, pikit mata, kahit hindi natin alam kung saan natin kukunin, early this year, nag-hire tayo ng mga full-time staff to work full-time in the ministry. And because of this full-time staff that we have, nag-accelerate po talaga ang growth natin this year. Halos doble po based on reports. Halos doble po yung naging paglago natin this year compare sa mga nakalipas na taon because we have dedicated full-time staff that tirelessly working to advance the kingdom of God. Now, Pastor, paano natin na-sustain yung mga full-time staff na ito? Na-sustain po natin yan kasi meron po tayong mga secret partners. Hindi nila ipinapaalam pero sila po'y tumutulong para po suportahan ang welfare ng ating mga staff. They keep on supporting and sustaining the allowances of our staff. Ang leadership team natin, ang mga staff ng church natin, ang mga volunteers ng ating simbahan, at lahat ng 600 members ng simbahan ito, I believe all of us are all in one accord para po i-advance ang kingdom ng Panginoon with excellence, with commitment, with honor and ownership para ma-fulfill ang mission natin na punuin ang langit. That is why, announcement again, year-end announcements mga kapatid. Amen? That is why, pagpasok ng January 2020, magsisimula na po ang ating 2 months construction para sa ating 1,080 square meter na bagong worship hall, mga kapatid. Because you have been generous, this 2020, tayo ay magta-transfer sa mas malaking lugar to accommodate the growth. Sa 2020, mga kapatid, mag-hire tayo ng mas marami pang full-time staff and we will give more opportunities for volunteers to serve kasi ang plano natin, lilipat tayo sa 1,080 square meter sa taas. Just to give you a perspective ang taas po is 1,380 lang. Ang kukunin natin 1,080. 300 sa dole. Tayo lang po nasa taas. Tsaka ang dole. Just to give you a perspective. Amen? Amen. Iba yung plano sa execution. Yun yung plano. But the big question is, Pastor, how can we do it? What's the plan? Okay lang sa inyo family to before I close. Of course, we need to secure the contract. We need to secure the contract, the renovation bond, the down payments and everything. Amen? And it takes a lot of money. That's why, today, I'm giving all of you an opportunity. Pwede ko to ilihim sa inyo, but I will never do that. I want to give you all an opportunity. Hindi sapilitan, walang compulsion. Everyone, if you feel manipulated to give, don't give. Don't give if you feel manipulated to give. It's not in our DNA. But in order for us na makatransfer into a bigger place, we are launching a new project called Building Builders Project.
present ko lang po mabilis sa inyo mga kapatid. Ano tong Building and Builders Project? Dalawa po ang segment nito. Yung una, yung tinatawag nating generous offering for the building. Kaya nga po Building and Builders. It is a generous offering for the builder. Today, in case you forgot, is our Generosity Sundays. Amen? 3 weeks, Generosity Sunday. Ito pong 3-week Generosity Sunday natin mga kapatid is a phase 1 ng ating church building project. Katulad po ng pagpapagawa ng bahay, hindi po siya bigla-bigla, right? Iba nga inaabot ng taon bago matapos ang kanilang bahay. Tama po ba? At pag naglipat ka ng bahay, magbabago ka rin ng gamit. Yung kama minsan, ida-downgrade o i-upgrade mo. Depende sa size ng kama o yung size ng kwarto mo. Agree ba kayo mga kapatid? So ganun din tayo, wala yung pinagkaiba. Practicality speaking, katulad ng ibang bahay na nagpapagawa, tayo rin po sa pagpapagawa natin ng bagong church building natin doon sa 6th floor mga kapatid, dadaanin po natin ito sa 2 phase, 2 stage, para hindi tayo mabigla. Ang phase 1, itinatawag nating 3-week generous offering. For the next 3 weeks, starting today, ulitin ko, for the next 3 weeks, starting today, we will give an opportunity for you to give over and above the tithes and offering. Para po saan ito, Pastor? Para po ito ma-jumpstart yung construction materials natin. Okay, clarify ko lang. Lahat po na naging partners na ng church, lahat nung nag-invest na sa church building, huwag kayong mag-alala kasi lahat nung ibinigay ninyo, gagamitin natin sa down payment, gagamitin natin to secure the contract, gagamitin po natin yan for the down payment, advance rate at yung renovation bond. Pero hindi pwedeng nagpa-down ka lang, wala kang gagawin. We need to start the construction. In order for us to start the construction, we are doing this 3 weeks. Amen? Generous offering that all of us, walang pilitan, pero kung may nilalagay ang Panginoon sa inyo, we will give a generous offering para po ma-jumpstart, makabili tayo ng construction materials para po masimulan ang construction natin dun sa taas. So ang phase 1, bibili tayo ng construction materials para masimulan ang pagpapagawa. Anong gagamitin nating pera doon? Yung generous offering na ibibigay natin dito. And lahat tayo, pati bata, pati online friends, lahat ng hindi ko man kayo kilala o kilala nyo man ako, lahat po tayo I'm giving you an opportunity to participate and involve dito po sa ating Generosity Sundays. Ilan linggo? 3 weeks. Pero is one thing na magpa-construct ka, pero kailangan mong tapusin, right? Pag mas malaki ang lugar natin, mas maraming upuan. Pag mas malaki ang lugar, mas maraming aircon, mas maraming ilaw, mas malaki yung stage, mas maraming gamit na speakers. Hindi ko na-realize yan, Pastor. O nga, no? Well, pinapaalala ko sa inyo ngayon. Kaya nga po papasok tayo sa phase 2 ng building project. Ang phase 2 naman po mga kapatid is masiguro na ang construction tuloy-tuloy. Na hindi siya humihinto every week. Meron tayo at binibigyan tayo ng 2 to 3 months para i-construct yung taas. At sa loob po ng 2 to 3 months, kailangan po ang construction natin maging tuloy-tuloy. Paano natin gagawin ito? Papasok po tayo sa phase 2. Ang phase 2 po, kanina phase 1 ilang weeks? 3 weeks, ang phase 2 po ay 15 weeks. Amen? Na generous offering na magsisimula sa January. Hindi pa po ito yon. Sa January po mismo. Sa January 5, yung first Sunday of the year, magsisimula po tayo sa generous. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi po lahat tayo kasama dito. Yun lang pong may revelation. Dito sa Generosity Sunday, lahat ini-encourage ko mag-participate. Pero pagdating dito sa phase 2, yung mga nilagyan lang ho ng Lord ng revelation. Ang mga kasama sa phase 2 ay pagpapaganda ng ating hall, yung pagpapagawa ng mas maayos na children's church, pagdadagdag ng mga upuan at mga aircon, paglalagay ng overflow at mother's area, either or, pwedeng magkasama sa una, pero eventually mag-iwalay kasi ina-expect ko mga kapatid, sa vision ko, kahit malaki na ang lugar natin, mag-overflow pa rin tayo by the grace of God. We better get ready. And we are, sa phase 2 rin natin yung construction na ito, yung phase 2, bago natin lipatan, hopefully magkaroon na ng sariling welcome center, ma-upgrade ang sound system, ma-upgrade ang broadcast facility natin para mas marami pang OFW ang maabot natin at mga offices ng ating mga full-time staff. Ang total cost, 3.5 million. Pastor, 3.5 pesos nga, hirap na hirap ako, 3.5 million. Huwag kayong mag-alala. Ulitin ko po, hindi ito sa pilitan, only for those who have a conviction and revelation. Para magawa po natin ito, kailangan bigyan ng opportunity ang lahat. So ang gagawin nun natin, kami po, together with the leadership team of the church, ay naghahanap ng 300 partners. Kasama kayo dyan sa online friends, we are looking for 300 partners para matapos yung construction. Actually, kapag sa ating expansion offering, masimulan natin siya, pwede naman na natin lipatan, basta may aircon lang, basta okay na yun eh. Pero syempre, mas gusto natin na mas ayusin pa natin mga facility natin habang tumatagal. And we need 300 partners, amen, for 15 weeks na magsusuporta po rito. Ano tong 300 partners na ito mga kapatid? Naghahanap po tayo ng 100 partners na magbibigay ng 5,000 pesos for 15 weeks. Ulit, clarify ko lang. Hindi po siya 5,000 every week. Kundi sa loob ng 15 weeks, bubunuin po yung 5,000 pesos. Gusto niyo ng math?
pag minat nyo po yan every Sunday, 330 pesos. Every Sunday. 100 partners that will support 5,000. We are also looking forward, do you value this church? Do you love this church? We are also looking forward for 100 partners na magsusupport naman ng 10,000 pesos divided into 15 weeks. Pwede ko bang biglain yan, Pastor? Pwede nyo biglain. Gusto nyo isang bagsak? No problem. Kung gusto nyo 1,000 every week, no problem. Gusto nyo, basta sa loob po ng 15 weeks, we have to endure, kung ikaw ay partner, 10,000 pesos. Or yung third option is we are looking for another 100 partners that will give, over and above, ng 20,000 pesos divided into 15 weeks, which is every week 1,350. Now, Pastor, may options bang available kasi masyadong mababa yung 20,000? Parang gusto mo 100,000. No problem. Kung may option o kayong nilalagay ang Panginoon sa inyong puso, halimbawa man ngayon, walang conviction sa inyo, parang hindi ko kaya magbigay, pero pagdating ng mga late January, biglang nagkaroon kayo ng blessing, pwede yan. Amen? Anytime, within the duration, mga kapatid, we are looking for these partners that will support the ministry. So, options lang ito, pero hindi para sa lahat. Only for those na may conviction. Ulitin ko, 300 partners, 100 para sa 5,000, 100 para sa 10,000, 100 para sa 20. Pastor, hindi ko kaya yung 5,000, pwede bang mas bababa? Pwede rin po. As long as yun ang nilalagay ng Panginoon sa ating puso. Pero kapag na-fill po natin itong 300 slots, ang total po nito, 3.5 million. Problem solved. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay. Clarify. I know I am overtiming. Clarify. I'm overtiming? I know papahirapan kayo. Anyway, sa ating Generous Building Project, Phase 1, 3 weeks, Generous Sundays, every week, starting today. Kung kayo po, next week, nabigay nyo na lahat ngayon, huwag kayong ma-feel guilty o ma-feel na nakakaya naman, baka husgan ako. No problem. Alam ng Diyos kung ano nasa puso natin. Amen? Gusto nyo hulog kayo sobrang walang laman? No problem. Walang uhusga sa inyo dyan. Wala pong problema. Ako, ang sinasabi ko kung ano nilagay ng Panginoon. Phase 1, 3 weeks. Phase 2, sa January mag-i-start. Kung tingin nyo, nakapagbigay kayo ngayon, di pa kayo makapag-decide sa Phase 2, pero ngayon, decided kayo magbigay, no problem. Pagpasok ng January, parang gusto ko mag-support sa Phase 2. No problem. Dun ka mag-decide, no problem. Every week, nandyan po yung booth natin ng Building Builders Partner. Anytime nalagyan kayo ng Lord ng conviction to support, you can do it. Amen? Pero aanin mo ang building na walang builders. Kaya nga siya Building and Builders Project. That's why I'm giving you an opportunity as well, mga kapatid. As I've said, feed those who feed you, support those who support you, and pray for those who pray for you. As of this moment, meron ho tayong 8 staff sa church na nagtatrabaho po at least 50 hours to 60 hours a week. Lagi pong OT yan, pero walang bayad. Amen? Inaabot po yan, kagabi lang, inaabot sila ng alas 3 ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw because they wanted to advance the kingdom of God and really work hard. Together with these 8 staff is our 120 volunteers na nagsiserve sa 600 plus members ng ating simbahan. Plus 25 guests every week on average. By the grace of God. We have a building, but if we don't take care of the builders, it's nothing. That's why it's not compulsory, but I'm giving an option to support the builders of this church that gave up everything, their career, everything. Kapatid, heart to heart na lang ha. Magiging totoo na lang ako, hindi na English, totoo na to. Alagaan naman natin mga staff natin, pwede ba? Totohanan na, diretsahan na. Alagaan natin. Paano natin gagawin ito? Alam niyo po, para masupport lang natin ang allowance nila every month, di ko alam kung saan kamay ng Diyos kinuha. Left or right, di ko alam kung saan kamay. Pero 80,000 a month, pero buong taon hindi na nila ang kanilang allowance. 80,000 a month. Hindi tayo ready nga dyan eh. Pero may mga secret partners tayo nag-support. But I'm giving an opportunity to everybody to support the staff. Kasama po ako sa staff ng church. Amen? Ang allowance po namin, ang kinabubuhay namin ni Jenny, dito namin kinukuha sa allowances na ito. I'm just being practical and true and honest. Amen? Pwede ba alagaan natin naman? Huwag nyo na ako sama. Kahit sila na lang. Amen? Alagaan natin ang mga staff ng church natin. Paano natin ito gagawin? Okay? We are looking for 50 partners. Aside sa 300, 50 partners that will support 1,000 each month para lang po masuffice yung kanilang allowances. Amen? 1,000 each month. Amen? So, Pastor, gusto ko yan, Pastor. Gusto ko supportan ng mga staff natin. Pero gusto ko rin supportahan yung generous offering sa building. Pwede bang pareho? Pwede. Again, is your conviction. If God is telling you na maging partner sa phase 2 na 5,000 for 15 weeks, and then after that, saka kayo magsusupport sa builders, no problem. It's your preference, it's your choice. But this project, Building in Builders, ino-open ko lang po sa inyo because I want you all to give an opportunity to advance the kingdom of God and help us
through the building and through the builders, tulungan po natin na mapuno natin ang langit for the glory of God. So, without further ado, bago tayo magtapos, ang generous offering phase 1 mag-i-start today. We will give our generous offering voluntarily, amen, sacrificially, painfully, to advance the kingdom of God para masimulan natin ang construction. Phase 2 will start January 2020. Yung builders project para sa mga staff natin will start, gusto nyo ngayon na mag-start, no problem. It's your choice, it's your preference kung ano nilalagay ng Panginoon sa inyong puso. And in case, hindi kayo makapag-decide ngayon, hindi kayo makapag-decide next week, pero open kayo to support, ang ating pong builders booth, every single Sunday, nandun po sa likod, para bigyan ng opportunity ang lahat. Kung ngayon po nakapag-decide na kayo, gusto nyo support kagad sa phase 2, sa January, at gusto nyo kagad support sa builders, may mga forms na kagad tayong available doon na pwede nyo pilapan to become a partner para ma-fill natin yung 300 slots plus 50 slots para sa ating builders project. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Isang palapak nga po para sa ating Diyos sa buhay. By the way, hindi namin kayo kinakalimutan. What about the overseas, Pastor? What about us, the mga OFWs? How can we support this? Actually, if you have questions, you can email us at buildingbuilders@gsmnb.com, or you can give directly sa website natin, gsmnb.com. I-click nyo po yung give button. You can give through debit or credit card kung gusto nyo po mag-support sa ministry. Amen? Lagyan nyo lang po ng note kung para saan at para saan po. Phase 1 ba o phase 2 o sa builders project po ba? So that we can all participate in this. Salamat sa technology. Kahit yung mga malalayo sa atin, they can support the ministry. And grateful tayo sa mga online family natin who are keep on supporting the ministry by the glory of God. Thank you. Pasalamatan natin malupit at malakas na malakas ang ating Panginoon sa siya'y buhay sa atin. Amen? Tayo po lahat ay tumayo mga kapatid. Tawagin ko si Jenny. Tayo po ay pupunta na ngayon sa ating generous offerings mga kapatid. Week 1. Sino sa inyo ang excited na to give para sa ating Panginoong Diyos? Amen? We are all excited for what God is going to do sa ating buhay. Amen? Again, gusto ko lang po klaruhin, kung kayo po ay napipilitan to give, don't give. Kung wala kayo revelation to give, don't give. Paano po natin gagawin ito? Ganito lang, manalangin po tayo. Ipanalangin po ninyo anong nilalagay ng Panginoon sa inyong puso. Amen? Are you excited mga kapatid? Ramdam ko excitement sa inyong puso. Father, we thank you for this wonderful time. We believe in the supernatural. We believe in your miracles. Nothing is impossible to you. We are not just building buildings. We are building lives, Lord God. And as we invest for the next generation, Lord God, na sila ay maabot din ng ministry na ito, Panginoon, at sila pong lahat ay makakilala din sa iyo. Lord, we are giving sacrificially and painfully to advance your kingdom in the mighty, mighty, mighty name of Jesus. Lord, I pray, pagpalain niyo po ang lahat ng tao, Lord God, na nilalagyan mo ngayon ng revelation to give. At tulad na ipinangako mo, ibalik mo po ito sa kanila, Panginoon, more than that they are expecting, Panginoon. And allow the Holy Spirit to move in their lives as the miracles, Lord God, unfold right before our very eyes. In Jesus' name we pray. Amen.